Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul jin wa syayatin, ang daigdig ng mga engkanto at ng mga demonyo. So dito tinukoy sa title ng libro, Alamul Jin wa Shayatin. So pinaghiwalay yung mundo ng mga jin at mundo ng mga shayatin. Kumbaga dinistinguish yung mga demonyo mula doon sa mga jin. Kasi ang marami naman sa mga interaction na nangyayari sa pagitan ng mga tao at mga jin ay doon sa mga demonyo. Yung katulad na nabanggit ko, hindi nakikialam yung mga Muslim na jin sa mga tao. Pero yung mga demonyo, sila yung mga nakikialam sa mga tao at naghahangad na mapinsala ang mga tao. At ito nga ay mayroong espesyal na pagtalakay dito sa chapter 3 ng ating batayang aklat na yun nga, mayroong pagkamuhi sa pagitan ng mga tao at ng mga demonyo. Siyempre, ang pangunahin sa mga demonyo si Satanas, na nililikha pa lang ni Allah. Si Adam alayhis salam ay nagpakita na si Satanas ng kanyang pagkamuhi sa kanya. Hindi pa siya buhay. Nililikha pa lang siya ni Allah pero galit na sa kanya si Satanas. So kabilang dito sa mga nailahad na nangyari, yun nga, sa umpisa pa lang ay nagbanta na si Satanas kay Allah subhanahu wa ta'ala na sisikapin niya na mapinsala ang mga tao. At ang pinakamatindi na pinsala na maaari niyang magawa sa mga tao ay ang mailigaw ang mga tao. Mailigaw ang mga tao. Ililigaw niya, ibig sabihin, makagawa siya ng kufur, madudulot ni Satanas na makagawa ang mga tao ng kufur o shirk, o dudulutin din ni Satanas na yung mga tao ay yung bukod sa kufur at shirk, kung di man niya sila madulot na makagawa ng kufur, shirk, bid'ah, dudulutin ni Satanas na yung mga tao ay tamarin sa paggawa ng mga gawaing pagsamba. Ibig sabihin, magkukulang sila sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kasi kung hindi niya mapapasunod yung tao sa pagsuway, sisikapin naman ni Satanas na magawa niya na ang tao ay magkukulang sa kanyang pagsunod kay Allah. Kaya halimbawa niyan, doon sa mga adab, pagkatapos matulog, pagkagising, ang unang adab ay ang alalahanin si Allah. Halimbawa sa mga dhikr, halimbawa sinasabi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana, at iba pang mga katulad nito. At pagkatapos nito, sunna rin yung magudu pagkatapos ng pagkatulog, at yung pagkatapos ng wudu, siyempre yung pagsasala ng 2 rak'ah na sunna rin. Na sa pamagitan ng tatlo na ito, ayon sa mga hadith, ay nawawala ang buhol ni Satanas, kumbaga doon sa tao, na sa ibang ulat pa nga, iniihian daw ni Satanas yung tenga ng tao, kaya ang tao ay nakakatulog. Kaya yung tao ay nakakatulog ng mahimbing, at maaring dahil sa ihi na ito ni Satanas ay mahirapan siyang gumising o kaya ay tatamarin siya sa kanyang paggising. So, meron mga pakana si Satanas na kanyang ginagawa sa mga tao dahil sa kanyang pagkamuhi sa mga tao. Sige, di ba? Kung ito nangyayari sa mga mananampalataya, paano sa kuffar? Mas matindi. Kasi mas kontrolado niya yung kuffar, yung mga hindi mananampalataya. At lahat ng tao nakakaranas ng ganito, na binubulungan sila ni Satanas, kahit yung matutuwid.
Kaya hindi mo pwedeng sasabihin na yung hindi mo gagawin yung sunna sa paggising dahil matuwid ka na, iniisip mo malayo ka na sa epekto ni Satanas o impluwensya ni Satanas. Hindi, lahat ng tao ay apektado nito. Okay? So yun nga, yung iniihian ni Satanas yung yung tenga ng mananampalataya o nung tao, at hindi ito mawawala liban na lamang sa pamamagitan ng natukoy sa mga batayan, yung dikir, pagwudu at pagsasala ng sunna. Okay, so ihi pa lang ni Satanas, nahihirapan na yung tao kumbaga na gumising o kaya tatama rin siya sa pagsamba. So yun nga si Satanas, so dahil doon sa kanyang pagsuway kay Allah na magsujud at niyabangan pa ni Satanas si Allah, sinabi ni Satanas, "Qala ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." So sabi ni Satanas, bakit ako magsusujud diyan? Mas mainam ako kaysa sa kanya. Nilikha mo ako sa pamagitan ng apoy at nilikha mo naman siya sa pamagitan ng putik. Si Satanas meron siyang sarili niyang batayan na siya ay nakakahigit sa mga tao. Si Satanas, hindi siya tumanggap sa utos ni Allah. Kumbaga kung si Allah kaya niyang tablahin, mas lalong kaya niyang tablahin ang mga tao. Mas lalong kaya niyang pinsalain ang mga tao. At yun nga, nang nagkamalay na si Adan, nang binuksan niya ang kanyang mga mata, ay nakita niya ang pagbati sa kanya ng mga anghel na sila ay nakapatira pa sa kanya. Pero nakita rin naman niya na nananatiling nakatayo ang kanyang matinding kalaban, si Satanas. So nga dahil dito, wataradallahu syaitana min jannatil khuldi bisababi istikbarihi. At dahil dito, pinalayas ni Allah si Satanas mula sa paraiso na panghabang panahon dahil sa kanyang kayabangan. So syempre, dahil pinarusahan siya ni Allah, mas tumindi yung kanyang galit, mas tumindi yung kanyang pagkamuhi. Kasi isisisi na naman niya ito kay Adan. Na kundi dahil kay Adan, hindi siya maparurusahan ni Allah ng pagkakataboy sa kanya, pagkakatakwil sa kanya mula sa paraiso. Wa hasala ala wa'dim min Allahi bi ibkaihi hayyan ila yaumil qiyamah. At dahil dito, kumbaga siya naman ay pinangakuan ni Allah na mananatili siyang buhay hanggang sa araw ng paghuhukom. Kasi si Satanas mismo, siya mismo hindi siya namamatay. Hindi siya namamatay. Buhay siya hanggang sa araw ng paghuhukom. Pero yung iba pang mga jin, maring limitado yung kanilang mga buhay. Pero yun nga, napakahaba ng buhay ng mga jin. Mas mahaba pa ang buhay nila kaysa sa mga tao. So meron nabanggit sa aya sa Suratul A'raf, verse 14 to 15, sinabi ni Satanas, "Qala andirni ila yawmi yub'athun." Sinabi niya, "Paluguitan mo ako hanggang sa araw na sila ay bubuhaying muli." So dito, kahit yung timeline ni Satanas, kumbaga, bakit sinabi niya ila yawmi yub'athun, sa araw na bubuhayin silang muli? Bakit hindi niya sinabi yung araw na silang lahat ay bubuhayin muli kasama siya? Bakit yung pagkabuhay lang ng tao yung tinutukoy niya? Bakit yung pagkabuhay muli lang ng tao yung tinutukoy niya? Kasi yun na yung naging focus niya. Yun na yung focus niya, yung kanyang pagkamuhi sa mga tao. Na gusto niyang mabuhay hanggang sa dulo ng panahon, hanggang sa araw na ang mga tao ay bubuhaying muli. Nang sa gayon ay maililigaw niya hanggang sa kahuli-hulihang tao. Na pinipinsala na niya yung kauna-unahang tao at hangad pa niya na mapinsala hanggang sa kahuli-hulihang tao. So ganito siya. Ganito yung kumbaga mindset ni Satanas. At yung nga sinabi sa kanya ni Allah, "Qala innaka minal mundarin." Tunay na ikaw ay magiging kabilang nga sa mga pinalugitan. Tinupad ni Allah ang kagustuhan ni Satanas, pero ito ay
dahil sa isang hikmah na si Satanas ay magiging matinding pagsubok sa mga tao. Si Satanas ang magiging pangunahin na kalaban ng mga tao. Kasi maraming mga ayat sa Quran, di ba? Innahu lakum aduwwum mubin. Tunay na siya para sa inyo ay kalaban na malinaw. At sa iba pang mga ayat, fattakiduhu aduwa. Kaya ituring ninyo siya bilang kaaway. So ganun si Satanas. Hindi siya tinatangkilik. Dapat siya itinuturing natin na kaaway. At si Satanas, syempre, si Satanas, ang pangunahin niya talagang panlaban sa mga tao ay ang kanyang waswas o ang kanyang yung kanyang pagbubulong sa mga tao. Kaya doon sa Suratun Nas, di ba? Doon sa dulo ng Suratun Nas, yung alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yung khannas na tinutukoy doon, kabilang yun sa mga demonyo. Special na uri ng demonyo na bumubulong ng masama sa mga tao at nababanggit pa na ibang mga scholar, ang khannas na ito ay katulad ng o umiikot sa katawan ng tao na katulad ng pag-ikot ng dugo ng tao o kasama mismo ng dugo ng tao. Na kaya nga tuwing nagpa-fasting ang tao, humihina rin ang impluensya ng khannas na ito. Di ba, min syarril waswasil khannas, nagpapakup-kup tayo kay Allah mula sa bulong ng khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, na itong khannas bumubulong sa puso ng mga tao. Pero syempre, sa dulo nito, minal jinnati wan nas, yung khannas na bumubulong sa mga tao, maaring kabilang sa mga engkanto at maaring kabilang din sa mga tao. So merong tao rin na syaitan, merong tao rin na demonyo. Kumbaga, hindi sila jinn, pero sila ay nagdudulot ng pinsala sa mga tao o bumubulong ng masama sa mga tao. Kumbaga, nag-iimpluwensya sa tao ng masama. So, ganun yung hikmah kung bakit pinahintulutan ni Allah na si Satanas ay mabubuhay at hindi mamamatay. Kumbaga dito sa dunya, hindi siya mamamatay. So, palugitan daw siya hanggang sa araw na sila ay bubuhaying muli. At kung pag-iisipan pa nga natin, di ba? Kumbaga yung timeline ni Satanas, lumampas pa doon sa totoong dulo ng hangganan ng pag-iral ng mga tao sa mundo. Kasi kailan ba matitigil ang pag-iral ng mga tao sa mundo? Sa unang pag-ihip ng trompeta. Pero si Satanas parang gusto niyang sabihin, palugitan mo ako hanggang doon sa araw na sila'y bubuhaying muli sa pangalawang pag-ihip. Siyempre, naunawaan natin na maaring si Satanas, kabilang na siya doon sa mga mamamatay doon pa lang sa unang pag-ihip. Pero ganun katindi yung yung galit niya sa mga tao, yung timeline niya lampas-lampas pa sa timeline ng pag-iral ng mga tao. Gusto niyang manigurado na mauubos niya mga tao na kanyang may impluwensyahan, inshallah. At totoo nga na yung sa mga tao, mas sinisikap ni Satanas na maimpluwensyahan ng mga mananampalataya. Kasi nga yung kuffar, kanya na yun di ba? Kanya na yung kuffar. Kahit hindi niya na nga bulungan yung kuffar, gagawa ng masama yun Kasi kumbaga, natural na sa kanila yung shirk, yung kufur, yung mga maasi, mga pagsuway kay Allah, mga kahalayan, mga bisyo. Lahat yun natural na sa kanila. Kahit hindi niya bubulungan yung sunog baga, magyoyosi yun, mag-iinom ng gin yun. Hindi niya kailangan na halos bulungan yun kasi yun mismo demonyo Yung tao na yun mismo, siya mismo ay maaring demonyo na rin, kumbaga shaitan na nga rin. Pero yung mga mananampalataya ay mas tinututukan ni Satanas lalong-lalo na doon sa dulo ng buhay nito, sa panahon ng kanyang paghihingalo. At ito na nga yung tinatawag na fitnatul mahya wal mamat. Ang panahon ng fitna sa pagitan ng buhay at kamatayan, kapag ang tao ay nasa dulo na ng kanyang buhay, ang mananampalataya sinisikap ni Satanas na mailigaw, na hindi ito makakapagsabi ng la ilaha illallah o kaya ay makakagawa ito ng kufur o kawalang pananampalataya sa dulo ng kanyang
buhay. At yung sinasabi ng mga scholar na sa dulo ng buhay ng tao, yun nga, maaalala niya kung ano yung pinagkaabalahan niya sa kabuuan ng kanyang buhay. Yung nga, meron silang kasabihan, man syaba ala shay, mata alay. Sino man ang katandaan niyang anumang bagay, yun na rin ang kamamatayan niya. Ibig sabihin, pag namatay siya, yun ang maaalala niya. At ginawa nga nila mga halimbawa, yung mga sugarol, pag mamamatay na sila, naghihingalo na, ang naaalala nila sugal. Yung mga babaero, ganun din, maalala nila babae. Sample ko lang di si Rashid para hindi yan token. Si Rashid tulog ng tulog, baka yun na yung maalala niya, tulog din. So dapat kumbaga, ang tao, yun nga, para mamatay siya sa la ilaha illallah, inshallah, ay dapat mabuhay siya sa la ilaha illallah. Hindi yung yung akala ng tao, pwede siyang mabuhay ng isang buong buhay na puro kasalanan yung gagawin niya. Tapos pag mamatay na siya, sasabihin niya lang yung la ilaha illallah, hindi niya maloloko si Allah. Okay, hindi niya maloloko si Allah. So dito, wakad kataallain ala nafsihi ahdan biidlali bani Adam. Sa nga ang isinumpa na ito na si Satanas, siya ay nakipagkasunduan kay Allah para sa isang hikmah na ililigaw niya ang mga tao. Nainga sa kanyang sinabi, nasa Suratul A'raf, verse 16 to 17, karugtong ito nung aya kanina, na sinabi ni Satanas, Qala fima agwaytani, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dahil iniligaw mo ako, sabi ni Satanas kay Allah, dahil iniligaw mo ako, tiyak na aabangan ko sila. Aabangan ko. Actually, laakudan na, parang i-ambush ko sila. Aabangan ko sila, tatambangan ko sila sa matuwid mong landas. So, nandun ang matuwid na landas, diretso yun, patungo kay Allah, pero sa bawat bahagi nito, baka kada metro nito, halimbawa, kada metro nito, nandun si Satanas na nakaabang sa kanyang pagkakataon na mapinsala ang mga tao, lalong-lalo na ang mga mananampalataya. Merong kakaiba na sinabi dito si Satanas. Qala fima agwaytani. Dahil iniligaw mo ako. So, technically sinasabi ni Satanas, parang yung sinisisi niya si Allah. Kasalanan mo to. Na iniligaw mo ako. Dahil sa ginawa mo, tatambangan ko, i-ambush ko ang iyong mga alipin sa iyong matuwid na landas. So, sinisisi niya si Allah na siya ay naligaw. Kumbaga, kasi sinasabi niya, si Allah ang nagligaw sa kanya. Si Allah ang nagligaw sa kanya. At ang kanyang gagawin na pagliligaw sa mga tao ay resulta ng pagliligaw din sa kanya ni Allah. So, napakatinding nito. So, si Satanas din pala yung pinakamatinding narcissist. Si Satanas din ang pinakamatinding narcissist, yung mauhusay sila na isisi sa iba yung kanyang sariling kasamaan. Yung ugali ng mga narcissist, yung kapag nagre-react ka sa kanilang ginawa, isisisi nila sa iyo yung naging reaction mo. Diba, nagalit ka sa ginawa niya, sasabihin agad nun, bakit ka magagalitin? Binabalik niya sa iyo yung sisi sa iyong reaksyon, iyong damdamin, iyong emosyon doon sa kanilang ginawa. Okay, sasabihin naman nung narcissist kapag nagagalit siya o kapag nagagalit ka na sa kanya na kailangan mong magtiis, kailangan mong maging mapagpasensya. Pero siya hindi naman mapagpasensya. Ustad ka pa naman, mga ganung bagay. Yung classic talaga na example yung kay Kapitan. Yung sabi ko sa kanya, 4 na taon ka na namin pinagtitiisan ni Manong. Sabi niya, nagtatanim pala kayo ng sama ng loob sa akin. Ganon sila kagaling. Kumbaga, kung sasabihin mo, kaya nilang baloktutin.
At yun nga, mapanganib yung talaga, yung meron kang kasama na narcissist. Lalong-lalo na sa mag-asawa. Yun, yung sa mag-asawa, minsan may ugali yung isang asawa na yung dominante. Yun, napaka mapanganib yun para saan. Lalo na hindi nakikita nung asawa yung mga senyales na narcissist yung kanyang asawa. Yung lalaki nagpapa-under na dun sa babae o yung babae nagpapakamartir dun sa lalaki. So mapanganib itong ganitong ugali. Yun nga, si Satanas talaga pa rin ang number one na narcissist. So biruin nyo, nasabi pa niya ito, nagawa pa niyang sabihin ito kay Allah. Ibig sabihin, ganun kayabang si Satanas. Ganun siya kayabang na kahit si Allah, kaya niyang pagsalitaan ng ganito. Kaya niyang sisihin si Allah sa nangyari sa kanya. At ang anumang kasamaan na gagawin niya, isinisisi niya na dito pa lang kay Allah. Sinisisi na niya si Allah dito pa lang sa panahon na ito. Isa pa lang ang tao. Isa pa lang ang tao, sinisi na niya si Allah kung ano yung gagawin niya sa natitira pang mga tao na parating hanggang sa dulo ng panahon. At sinabi ni Satanas, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. So, kabilang ito sa banta ni Satanas. So, sinabi na nga niya na nandun siya sa matuwid na landas ni Allah. Tatambangan niya yung mga tao. Tatambangan niya yung mga tao. At sabi niya, tiyak na lalapit ako sa kanila mula sa kanilang harapan, mula sa kanilang likuran, mula sa kanilang kanan at mula sa kanilang kaliwa. So, ibig sabihin, sisikapin talaga ni Satanas at nung kanyang mga kampo na mapaligiran ang mga mananampalataya para lang mapagdulutan sila ng kasamaan. Dahil nga ang kasamaan ni Satanas, iba talaga sa sa Islam, masyaallah, napakalinaw ng Islam. Kung sa kuffar, para sa kanila yung kasamaan ni Satanas, yung kukunin yung kaluluwa mo, gawin kanyang alipin, mga ganung bagay. Pero hindi sa atin, naiintindihan talaga natin Satanas. Si Satanas, ang pinakamatinding pinsala talaga niya ang mailigaw ang mga tao. At si Satanas, hindi mo siya hindi mo siya pwedeng hamunin ng suntukan o saksakan o ano pa mang labanan. Hindi lalaban si Satanas ng ganung paraan. Kasi kaya niyang ipahamak ang tao sa mas matalino na paraan. Tatawa nga ako doon sa nakita kong poster nung pelikula ni Ramon Revilla. Luma na niyang pelikula, mga 1980s pa. Ang title, Lumaban Ka Satanas. Biruin niya yan, hinahamon niya si Satanas. Tapos doon sa poster, doon siya, may hawak siyang sibat. Tapos siyempre, yung typical na itsura ni Satanas sa kanilang literatura, yung may sungay, may pakpak na parang pakpak ng paniki, tapos merong buntot na merong may tusok. So yun yung poster ng pelikula ni Ramon Revilla. Hindi natin magagawa yung kay Satanas. Kasi Satanas, hindi siya lumalaban ng harapan. Hindi siya lumalaban ng harapan. At kahit sa atin sa Islam, hindi nangyari. Yung katulad nung inilalarawan dun sa dun sa Cuatro Cantos, o dun sa sa bilog, yung doon sa Ginebra San Miguel, yung magkalaban sila ni San Miguel, walang ganun na pangyayari na harap-harapan na nakipaglaban si Satanas sa sino mang anghel, sa nakalipas o kahit sa hinaharap. Walang mangyayaring ganun. Kumbaga, imahinasyon na lang yun ng mga tao. Kasi Satanas, ang kanyang pinsala talaga ay nasa pagliligaw, pagdudulot ng mga tao ay kanyang mailigaw. Mailigaw sila patungo sa shirk, patungo sa kufur, patungo sa pagsuway kay Allah. O kung hindi man, dudulutin ni Satanas na ang tao ay magkulang sa kanyang pagsunod. Magkulang sa kanyang pagsunod. Sa sumunod na bahagi ng aya, wala tajidu aktharuhum syakirin. At hindi mo matatagpuan ang marami sa kanila na mapagpasalamat sa iyo. Dudulutin talaga ni Satanas na yung mga tao ay hindi magpapasalamat kay Allah. At actually, ang kufur, ito yung kabaligtaran niya. Yung literal na kahulugan ng kufur, ang literal na kabaligtaran din naman niya ay syukur, pasasalamat. Kumbaga,
Yung mananampalataya ay mapagpasalamat at yung kafir, siya naman ay hindi mapagpasalamat. At totoo nga, yung mga kuffar, hindi nila kinikilala si Allah. Dahil doon, hindi rin sila nagpapasalamat kay Allah. So ito mga bagay na ito, alhamdulillah, so ay nagpapabatid nga, kumbaga naglalagay sa atin ngayon, nagbibigay sa atin ng kompletong konteksto ng mahabang kasaysayan ng pagkamuhi ni Satanas at ng kanyang mga kampon sa mga tao, lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Wa qawluhu hada yusawwiru madal juhdi alladhi yubdiluhu li idlali bani Adam. At ang pananalita na ito ni Satanas kay Allah ay nagpapakita sa atin ng kumbaga picture, yung kabuuan na overview ng kanyang galit sa mga tao at kanyang kagustuhan na mailigaw ang mga tao. Nga sinabi niya, fahuwa ya'tihi min kulli tarikin. Si Satanas, gagawin niya o lalapit siya sa mga tao mula sa lahat ng direksyon. Mula sa lahat ng direksyon. Di ba sinabi niya, lalapit siya sa kanila mula sa kanilang harapan, likuran, at mula sa kanilang kanan at kaliwa. Lalapit siya mula sa lahat ng direksyon. Pero alam ko may tatanong yung kambal. Ba't hindi sinabi mula sa ilalim tsaka sa ibabaw? Hindi ko alam. Ba't yun lang sinabi? Pero understood na yun eh. Understood na yun, di ba? Na nakapaligid siya sa mga tao. Nakapaligid siya sa mga tao. Dahil nga, darating siya sa kanila, anil yamini wa anil shimali wa minil amami wa minil khalf. Lalapit siya sa mga tao, sa kanan, kaliwa, sa harap at likod. Ay min jami'il jihad, mula sa lahat ng direksyon. At sinabi nga ni Sheikh Azzam Khashri, meron siyang komentaryo dito, na sinabi niya, thumma la'atiyannahum min al-jihatil arba'a allati ya'ti minha al-adu fil galib. So ito rin pala yung siguro ito na yung magiging sagot din sa bakit apat lang na direksyon yung tinukoy. Na ito yung apat na direksyon na kung saan manggagaling ang kalaban. Sa harap, sa likod, sa kanan at sa kaliwa. E syempre, dahil ang Quran ay pinahayag sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so ganito rin yung yung pagkakapahayag dito. Hindi na binanggit yung nasa ibabaw at nasa ilalim kasi ngayon lang naman nagkaroon na yung kalaban ay maaring sasalakayin ka mula sa ibabaw o mula sa ilalim. So ito yung direksyon na maaring salakayin ka ng kalaban, yung apat na ito. Wahada mitlu lawaswasathu ilayhim. Na halimbawa nito, kumbaga, kapag ang demonyo daw ay nagwawaswas sa tao, so ganiting ginagawa nila. So nakapaligid ang waswas sa tao. Wa taswilahu lahum ma'amkanahu wa qaddara alayhi. At ginagawa nila yung kumbaga mga pagbubulong sa mga tao na gumawa nga ng masama o kaya ay hindi gumawa ng mabuti. So katulad ng sinabi ni Allah doon sa Suratul Isra, chapter 17, verse 64, wastabsis man istata'ta minhum bisautika wajlib alayhim bi khaylika wa rijalik. So sinabi ni Allah kay Satanas, kumbaga, di ba, sinabi na kanina ni Allah kay Satanas na mabubuhay siya hanggang sa dulo ng panahon. At sinabi pa rin ni Allah, sige, linlangin mo sila. At sa wastapsis, yung kahulugan dito ng wastapsis, kumbaga, dahan-dahan ito na panlilinlang, hindi yung biglaan. Dahan-dahan. Dahan-dahan mong linlangin yaong mga kaya mong linlangin na mga tao
sa pamagitan ng iyong boses. At yung sautika na tinutukoy dito, sabi sa mga tafsir, ito na yung musika o mga kanta o mga lyrics o mga tula o anumang literatura na naghihimok sa mga tao na suwayin si Allah. Wajlib alayhim bi khaylika wa rijalik, at salakayin mo sila sa pamagitan ng iyong mga kabayo at iyong mga sundalo. Yung khayl dito na tinutukoy, kumbaga cavalry, mga sundalo na nakasakay sa kabayo. So ginawa itong batayan ng mga scholar na yung mga jinn meron din silang mga hayop. Natalakay na natin ito nung nakaraan. So katulad ng kung paanong merong kabayo yung mga tao, so yung mga jinn meron din silang kabayo. At gayon din yung mga rijalik, yung mga sundalo naman na hindi nakasakay sa kabayo. So kahit si Allah, nakikilala niya na si Satanas ay gagamit ng lahat ng puwersa para salakayin ng mga tao sa pamagitan ng kanyang istifzaz, sa pamagitan ng kanyang waswas, sa pamagitan ng kanyang bulong. At yung ang pagliligaw ni Satanas ay maaaring ang magtuturo sa tao na gumawa ng masama, mag-shirk, mag-kufur, gumawa ng bid'a, sumuway kay Allah, magbisyo, o kaya dudulutin din ni Satanas at ng kanyang mga kampon na yung tao ay magkukulang sa kanyang pagsunod kay Allah. Halimbawa, dudulutin niya yung tao, tulog ng tulog, hindi makapagsala sa tamang oras, late sa sala, o ngayon, tulog na yata ito eh. So, lahat yan, galing yan kay Satanas, kaya hindi maliit na bagay yung tulog ka ng tulog. Hindi yun bagay na kumbaga mamaliitin mo lang o hindi mo papansinin o kaya hindi ka mababahala dito. Hindi pwede. Dapat kasi yan nga ay galing nga kay Satanas. So sana tablan na si Rashid dito. Kasi ito na si Satanas na talaga yung may kagagawan, wala na siyang masisisi dito. Liban na lang sa kanyang sarili na nagpapabulong naman kay Satanas. Hindi kaya yung ihi ni Satanas kay Rashid may kasamang himas. Kaya nasarapan siya matulog. So gano'n si Satanas at marami pa tayong matatalakay na kanyang mga gawain. At kumbaga, bukod nga kay Satanas, meron pa siyang mga kampon. At yung kanyang mga kampon, meron pa silang iba't ibang mga gawain. Iba't iba pang mga espesyalisasyon. Kumbaga sa mga sundalo, merong private, merong sarhento, may iba-iba pang ranggo yung mga demonyo. At yun ay matatalakay pa natin, inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.